Tidak ko. Ang sarap! Ang sarap talaga! Mayad nga mga tangay, sa sobrang panaw-panaw, sa sobrang lakad-lakad ko nga sa likod ng bahay ay napansin ko yung obin na tinanim ko nakarang taon. Kaya naman naisipan kong lutuin dahil naboboring na ako dito sa bukid. Walang signal, walang kuryente, walang wifi, walang internet. Pero ang saya, kaya naman naisipan kong gumawa kami ng luto-lutuan kapag naboboring ako dito. Oo, ganyan-ganyan lang. Paigib-igib lang yung siya. So ayun na nga mga tangay, ay nahugas na natin yung obin na nahukay natin doon at dadalhin na natin dyan sa may lamesa na yan. Tapos chop-chopin na natin kung ano-ano pang gagawin at babakalatan kung napakasarap nga magluto sa ganyang lugar mga tangay, lalo na't hindi mainit sa mga panahon ngayon. Pero kung mainit naman ang pakiramdam. Plano kong taniman ng mga gulay yan mga tangay sa palibot ng Kamalik o kubo-kubo na yan na ginawa namin. Kung makikita nyo sa likuran ko may mga pechay dyan na nakatanim. Mas maganda kasi mga tangay kung sariwang-sariwa yung mga gulay mo kapag luluto ka ng mga pagkain at mga ulam mo, tapos pipitis ka lang yan ng pechay. Aroy, kasarap sa pakiramdam. So ayun na nga mga tangay, mas magandang balatan muna natin yung ube, tsaka natin pakuluan. Kasi naman mahirapan tayong magbalat kapag luto na yan. Mas maganda nga kasi mga tangay kapag i-steam mo lang yung ube, kasi nga mas matlasa pa din yun, hindi siya matatanggalan ang lasa niya, lasang-lasang ube pa din yun. Pagkatapos nga magkayat-gayat at magbalat mga tangay, hinugasan ko na yan yung ube na yan. Tapos ilalagay ko na yan sa kasirola kasi wala akong steamer. Ginilagyan ko lang yan ng hindi ko alam kung anong tawag yan, takalog yan ng tubig. Basta estimate lang mga ganyan. Oo, tubig lang. At syempre, dyan din natin sa pinaw. Sa pinaw natin isasalang. Ano ba yung sa Tagalog pinaw? Pugon, mga kuyo nun. Ano sa Tagalog ang pinaw? Dyan natin isasalang sa pinaw. Kasi kahoy lang. Ang daming kahoy. Ang daming gatong dito. Panggatong. Gatong ka lang dyan. Ang daming kalayo. Pag nasalang na nga natin mga tangay ang ating ube na yan, antayin natin na maglambot. Yung katamtamang lambot lang. Yung kayang gadgarin pa. Hindi yung tudok-tudong lambot na hindi mo na magadgad sa kudkuran. Oo, yung katamtaman lamang mga tangay. At habang inaantay nga nating lumambot yung ube natin, ay magkakayod na naman tayo ng niyog. Oo, niyog. Wala ako dyan kahit saan kanyugan. Mas maganda raw po at masarap daw po pag may gata yung ube halaya natin kasi matagal daw siya mapanis at malinamnam din daw, kaya nilagyan ko yan ng niyog. Oo, gata. Ay kung hindi pa yan luminamnam, ewan ko na lang sa inyo. Masarap-sarap na yan. Talagang makasusuram yan. So kayo lang nga mga tangay, kayo ran na kahit ano ka pilay. Kahit gaano kapagod yan, mapagod naman yan kahit dalawang lang kayod mo dyan. Oo. After 30 minutes mga tangay, kung ina natin yung ube natin na in-steam, tingnan natin kung malambot na yan, kung pwede na agad garin. Mas maganda kasi mga tangay at mas masarap siya kapag hindi masyadong pino yung yung pagkakadurog ng ube na yan, para lasang-lasa mo pa at ramdam mo yung butil-butil ng ube. Medyo nakaramdam na nga ako mga tangay ng gutom dyan, kaya kumain na naman tayo dyan kahit ang payat-payat natin. Mas masarap nga mga tangay kumain kapag sarili mong tanim yung mga kinakain mong gulay at mga prutas. Ayan tignan nyo, ang daming saging at mga mais. Kaya kung ako sa inyo mga tangay, magtanim na rin kayo ng mga saging at mga prutas sa gilid ng bahay ninyo. Ayan na mga tangay, ginagadgad na natin ang ating ube na yan. Yan kung makikita nyo, ganyan ang sinasabi ko, texture. May texture pa siya para malalasahan mo at masasapra mo. Yung iba kasi mga tangay, ang ginagamit nila is blender kasi ayoko nang ganun na sobrang pinong-pino. Gusto ko yung medyo may mga ano-ano pa, basta may texture nga siyang sinasabi nila. Nilagyan ko na ngayon ng gata para mas masyadong masarap, malinamnam. Ayan yung gata, dalawang nyug yung kinudkod ko. Ayan na nga mga tangay, haluin nyo ng maayos para maging mas masarap ang ating ube halaya. Uy, ube ka ba? Bakit? Kasi uubigin kita kahit sino ka man. Uy, takagan. Ayan na nga mga tangay, ilagay na natin sa ating kawali at lagyan na natin ng mga sangkap, kung ano-anong mga sangkap pa dyan ang ating idadagdag. Oo, ayan na, halo-haloin na natin para hindi siya tumigas at magtutong, mag-itip yan. Mga tangay, nilagyan ko na ayan ang condensed na ube din ang flavor niya para mas maging makulay ang buhay pagkakain ka sa balay.
Oo, dilagyan ko na yan ng ubi flavor para mas makulay na. Yan, lagyan. Pwede din hindi ubi. Gusto nyo pineapple? Oo. Tapos na ganyan, huwag nyo hayaan lang ilagay lang dyan kasi mag-ano yan, totoo. Kailangan i-mix-mix ninyo ng walang hanggan ng bunggang-bungga para masarap ang pagkakahalo nyo. Oo, masarap ang kalalabasan ng ubi halala. Mga tangay, kung napapansin nyo dyan, aking kabahay kubo dyan ay wala pang ka-design. Oh, saan kayo makakabili ng mga bombilya yung nag-ilaw-ilaw doon paggabi, yung mga kulay dilaw-dilaw na nag-blink-blink doon. Hindi ko alam kung saan mabibili yun. Turuan nyo ako. Para mga tangay paggabi na pwede ako magluto dyan kahit nga gabi pa. Hating gabi pwede ako magluto dyan. Tapos kasasalagin pa. Oh, buwang liyoy. Nilagyan ko na nga yan mga tangay ng evaporada para mag-evaporate ang kanyang lasa, di ba? Kasi naman mga tangay, kung hindi mo lalagyan ng evaporate na yan, hindi mag-evaporate yung ano yan, lasa niya sa ilalim lang yan siya. Oo, ganun yun. Kailangan mag-evaporate doon sa taas. Pagkatapos naman mga tangay, walang hanggang paghahalo-halo naman yan, naduro na kapagod sa aking mga brazo. Kasi naman mga tangay, kung titigalan nyo na maghalo-halo dyan ay mag-iitip yan. Oo, mag-iitip. Alam nyo kung anong itip dito sa Kuyo nun sa Palawan. Ang itip ay tinatawag nating tutong. Mag-itim yan yung puwet ng kaldero. Kaya nga mas masarap mga tangay, alalay lang ang inyong afoy. Oo, ang afoy kailangan hindi masiga. Kahit matagal maluto mga tangay, ang importante dyan, masarap. Masarap ang luto mo. Hindi kay bodlay maganaw. Ayan na nga mga tangay, hangoy na natin dyan sa kawali na yan. Tatanggalin na natin sa apoy kasi luto na. Paano mo malalaman na luto na? Pag ang ubing halayang mo ay hindi na dumidikit dyan sa kawali mo pag naghalo-halo ka, luto na yan. Masarap na yan. O, tingnan nyo naman, sarap-sarap niyan. O, kung luto na ang ubing halayang mo, ano nang gagawin natin? Tatawagin natin ang ating mga kaibigan at mga kamag-anak at mga kapatid. Ayan na mga tangay, mas maganda kasing ganyan na hindi masyadong matubig, yung malambot-lambot lang siya, tapos nalalasahan mo pa at nararamdaman mo pa yung texture na sinasabi nila na ubi. Oo, dapat ganyan yan. Merenda. Halaya, ubi halaya. So guys, titikman natin yung ubi halaya daw ito. Ay, malapot. Malapot siya guys. Ay, malapot din. Ito po. Sarap. Paano sarap? Sarap. Sarap. Ang sarap talaga. Pasamuro. Ulit. Pasamuro. Paano? Ang sarap.